Paborito ng marami sa atin ang seafood, pero dahil mahal, hindi araw-araw natitikman. Pero ibahin nyo ang mga tiga Rojas City sa Capiz, ang tinaguriang seafood capital ng Pilipinas. Ang seafood, pang-altanghap doon. Almusal, tanghalian, hapunan, isama na pati merienda. Kapag pinag-usapan, lamang dagat o seafood, lamang na lamang dito ang probinsya ng Capiz. Mula sa mga shellfish, katulad ng talaba, tahong at alimango, lahat meron dito. Dito nga sa Baybay Beach sa Rojas City, hile-hilera ang mga restaurant na ang pangunahing putahe, seafood. Kaya naman ipinagmamalaki ng lalawigan na sila ang seafood capital of the Philippines. Dito sa Capiz, magsisipag ka lang, tiyak hindi ka magugutom. Kaliwat kanan ang pwede mong makuhanan ng mauulam at hanap buhay. Sari-saring mga seafood. Ang iba, nakabaon lang sa lupa. Kaya laking pasasalamat ni Aling Judith sa dagat. Nung nagretiro raw kasi ang kanyang asawa sa pangingisda, araw-araw na nilang sinusuyod ang baybayin para maghanap ng kanilang ikabubuhay. Ang ugpan. Isang uri ng seashell na sinlaki lang ng hinlalaki pero may puting buntot. Ayun. Ipinakita sa akin ni Aling Judith kung paano ito kinukuha. Kita niya na ha. Sana iba maliliit pa. Kinukuha nila dun sa mga burak. Seashell ito, kumakain ako nito sa amin eh. Marami rin pala dito. Ugpan ang tawag nila dito. Magkano benta nyo na? Ang mga nakuhang ugpa ni Aling Judith na ibibenta raw niya ng 30 pesos kada lata. Kahit daw bagong ahon lang sa dagat ang ugpan, pwede nang lantakan. Nakain namin to. Yung sabaw maganda. Ito niluluto. Ayun. Lasang dagat. Pero the best daw ang ugpan na ginataan. Naggisa ng sibuyas at luya. Apoy niya. Pagkatapos nilagay ang ugpan. At saan yung kinuha tong tanglad lang? Doon sa bundok lang. May tanim kami. Lemongrass, tanglad. Libre lang dito. Ang galing oh. Kalain mo lahat nung niluluto ni Nanang. Galing lang dito sa tabi-tabi. Lagay na to na? At tanglad. Ayun. Kakanggata yan. Hinaluan ng gata. Ilang minuto pa, heto na ang ginataang ugpan. Ang isa pang pinakatatanging lamang dagat sa Capiz, ang diwal o angel wings. Pawang mga rehistradong diwal divers na lang ang pwedeng manguha. Ang diwal, isa sa mga paboritong gamiting sangkap ng celebrity chef na si Gaita Forres. Nag-aral sa Italy at nang bumalik sa Pilipinas, nagtayo ng mga Italian restaurant. Dahil sa kanya at sa mga katulad niya, naging popular sa ating mga Pilipino ang maraming pagkaing Italian. Kahapon, ipinakita sa akin ni Gaita ang pagluluto ng kanyang seafood pasta with diwal and prawns. Great to be cooking here with the beach and with you. Ay ako, thrilled ako. The pleasure and the honor is mine. Naman! My idol chef. Sa pagluluto pa lang ng pasta, ibinahagi na niya ang ilan sa kanyang mga sikreto. Ang sekreto, kailangan ang tubig mo kagaya ng lasa ng salt water. Para ang flavor ng pasta kaagad, kahit pasta noodle pa lang, malasa na. Right. Flavorful, di ba? Lasang dagat na. Pag nagluto ka para sa lahat ng olive oil, maraming aswang baka kailangan dagdagan natin. Simple lang. Simple lang. Ang importante talaga,
Galing dito sa Rojas, ang ganda-ganda. Tinanggal lang namin ang balat sa katawan ng upo. Yung ulo, may shell pa May shell pa dahil lahat ng taba nandyan sa shrimp head talaga, sa prawn head. Ayan, malapit na. Tapos ilagay na natin ang napakagandang tiwal. Actually, mga baby pa to. Hindi namin siya inuna dahil sa mabilis lang siya maluto at may broth na lumalabas sa shell niya. Ang pinakamasarap talaga yung sabaw. Gaita, what is it about cooking? Bakit gusto mo mag-cook? Parang pakiramdam ko hindi na ako nagtatrabaho. Tsaka sobrang parang yung kasiyahan at saka ang parang fulfillment na nararamdaman ko doon pag makita mo lahat ng mga nakangiti, nabusog na at nasarapan sa luto mo. Parang feeling ko yun yung way ko na pwedeng mag-share ng pagmamahal. Nung nailagay na ang mga pangunahing sangkap, So, left dinagdagan ni Gaita ng basil, paminta, at olive oil ang kanyang pasta. Ganda. Ganda ng itsura. Kapis na kapis. Kapis na kapis! Simple lang, di ba? Ever seen this? Kapis, Italian pasta ala Margarita Flores. Thanks, Jessica. Oh, you try it na. There, get the tail dito. And then you pull it. You don't eat it from the shell pala. There. And when it's small pa, it's tender siguro yung tail niya. Usually pag malalaki, some people don't like to eat the end. Ako rin nga. Kapis in a shell. And you don't eat it pala from the shell, you get it Well, out of they the say shell. you pull, and then you save the broth on the shell. Kasi and it then- really gives off a broth once you put it on heat, and then you slurp. Pero ang isa raw sa pinakamasarap na lamang dagat sa kapis, hindi lumalangoy sa tubig, kundi nakabaon sa buhangin. Sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, kung kailan low tide, nakatanod na si Leo sa dagat. Inaabangan ang paglitaw ng bakolod o sandbar. Sa kumpol kasi ng buhangin ito, nagtatago ang mga sasing o sandworm. Pag may circle ganyan, tapos may aron dito, may mga kinain na parang dilaw yung kinain. Yan ang sasing. Gamit ang tagat o bareta, isang mahabang itak, hinuhukay ni Leo ang buhangin para hatakin ang mga sasing. Kung kumuha ng sasing, dapat mabilis. Bilisan mo ng ng tagad, saka bilisan mo ng buhangin. Hukay ng buhangin. Kasi mabilis po may lalim hindi umaabutan. Ang sasing, kulay puti at humahaba ng halos isang ruler na ibibenta ito ni Leo ng piso kada piraso. Pero ang mga nakuhang sasing ni Leo, hindi muna niya ibibenta. Matagal-tagal na raw kasi siyang hindi nakapagluto ng sinabawang ginisang sasing. Para malinis ang mga sasing, tinusok ito ni Leo sa gitna para lumabas ang dugo at saka binaliktad ang balat. Kasi yung may mga kinain marumi. Mga balas ito, mga balas. Buhangin. Ang naipong dugo ng sasing, pinakuluan ni Leo. Pero imbes na pumula ang tubig, naging puti, malagatas. Pagkatapos timplahan ng pampalasa, pwede nang ibuhos ang nalutong sabaw sa laman ng sasing. Ito na ang sinabawang ginisang sasing. Pwede rin daw idaing ang sasing at iprito. Niluluto natin sa... Masarap. Parang gatas yung sabaw. Lasang gata siya at saka malutong. Hanggang sa mga ilog, sagana sa lamang tubig ang kapis. Kaya si Jimmy, araw-araw binabaybay ang ilog sa bayan ng Ibisan
para manisid ng litob o blood clam. Hindi tulad ng ibang kabibe, ang laman ng litob kapag tinusok, tumudugo. Lupos mo lang kwaon kung damo pala sa dalom. Mulai kutiko is dalom mo nang mabudlay man sa kwaon, pero kung damo na siya, malupos naman sa kwaon. Ang mga nakapanya, pinapakyaw ng kanyang suking si Elvin. Ang paboritong paggamitan ni Elvin ito, ang Valencianan na hawig sa paelya. Itong maliliit ni litob, yung ano yan, mga isang kalating buwan pa lang yan. Yan ang isasahog ko sa Valenciana. Matapos gisahin ang atay ng baboy at lagyan ng gata, sunod-sunod na isinama ni Elvin ang alimango, hipon, litob, at tahong. At saka inihalo ang malagkit na kanin. Diba? Mas masarap talaga pag may litob. Pero para kay Bert, head chef ng isang restaurant sa Rojas City, perfect daw ang litob para gawing dinuguan. Ito, tutusokin natin yung litob para tatanggalin natin yung kanyang dugo. Matapos igisa ang karne ng litob, ibinuhos ni Bert ang dugo nito at saka ihinalo hanggang lumapot. Actually, hindi ako kumakain ng tinuguan. Pero nung nalaman ko na seafood siya, nagka-interest ako. Pagdating naman sa panghimagas, lamang dagat pa rin ang numero 1 sangkap ni Bert, ang minatamis na hipon. Ang swahe o maliliit na hipon, binalutan muna ng cornstarch at saka iprinito. Sunod na nagtunaw si Bert ng asukal na pula. At saka inihalo ang naluto ng hipon. Noong natuyo, ito na ang minatamis na hipon. Suwerteng araw ang mga lugar na napapaligiran ng tubig dahil walang pagkatuyo ang biyayang dala nito, lalo na kung matututunan lang ng lahat na alagaan ito at pahalagahan.